Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay ating ginugunita ang isang babaeng pantas ng simbahan, si Santa Teresa ng Avila. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Hinaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ng iyong Espiritu ay siyang nagbunsod kay Santa Teresa upang magpamalas ng landas ng dapat kamting kaganapan ng sambayanan. Ipagkaloob mong kami ay laging magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo at mag-alab sa hangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin ulit. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sino mang napatutuli, kailangan sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Tayo pong lahat, ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag, at ayon sa pangako mo, poon ako ay iligtas. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Tulungan mong ihayag, kuyaong tunay na balita, yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ako na may mamumuhay
ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod na mangkusa. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masayod ang dala ko, pagkat aking iniibig. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Mahal ko ang iyong utos, yaoy aking igagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseyo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseyo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Pagnilayan po natin ang ating mga pagbasa ngayong araw na ito. Simulan po natin sa unang pagbasa. Sinasabi sa dulong bahagi ng pagbasa, ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang pananampalataya ay higit pa sa intelektual na pagsang-ayon sa ilang katotohanan o katuruan ng simbahan na sinasabi nating tanggapin natin bilang totoo. Kabilang dito ang ganap at walang kondisyong pagsuko sa pagtitiwala kay Jesus bilang Panginoon na siyang daan, katotohanan at buhay. Kapag ang pananampalatayang ito po ay aktibo at malakas, ito ay kusang nagkakaloob sa isang buhay na namumuhay sa pag-ibig sa Diyos at sa pangangalaga at pakikiramay sa lahat ng nasa paligid natin. Ang tanging tunay na malayang tao ay ang taong kayang tumugon ng may pagmamahal, habag, pagpapatawad at pakikipagkasundo sa lahat ng sitwasyon ng kanyang buhay. Tayo po ba? Handa ba tayong magbahagi ng pananampalatayang may pag-ibig sa iba? Ano pong ibig sabihin nito? Bilang mga Katoliko, hindi po tayo naniniwala sa mga kataga na ang kaligtasan ay matatamo sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi po kagaya ng sinasabi ng ating mga kaibigang protestante, sinasabi nila faith alone, sola scriptura. Tayo po ay naniniwala na sa pamamagitan ng pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig, doon tayo maliligtas. Faith working through love. Ito ang nasa puso ng halos lahat ng itinuturo at ginagawa ng simbahan. Kamanghamanghang isipin po na ang salitang Griego na isinalin bilang gawa. Kasi kung babalikan po natin yung ating statement sa umpisa, ang sabi doon, ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Yung pong salitang gawa, mula daw sa salin sa Griego, ang ibig sabihin po nito ay energeyo o ugat ng salitang pinagmula natin ng salitang enerhiya. Sa sinaunang Griego, ang salita ay maaaring isalin bilang epektibo o ginagawang epektibo. Kaya po kung babasahin natin ito sa konteksto ng energy,
Ganito raw po ang ibig sabihin ng sinabi ni Pablo, ang pananampalataya ay nagiging mabisa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kung ihahambing po natin ito sa isang modernong pananaw at bibigyang kahulugan ng enerhiya, maaari po nating isipin na ang pananampalataya ay gaya ng isang ignition system ng sasakyan. Ito po ang magbibigay ng spark na nagpapailaw sa gasolina. Ang pag-ibig kung gayon ay ang makina. Hindi ka makararating kung wala iyon. Ang pagpapatakbo ng makina ay nagre-recharge ng baterya para sa ignition system. Kailangan mo ito pareho, ang ignition system at ang makina. Gayon din, kailangan natin ng pananampalataya at pagmamahal. Hindi tayo makararating sa ating pupuntahan kung wala ang isa. Ito po ang kulang sa mga Pariseo sa ating ebanghelyo. Siya po mismo, yung Pariseyong narinig natin, ay legalistic sa kanyang pagtanaw tungkol sa kanilang pananampalatayang Judaismo. Tandaan po natin, ang kabutihan ng isang tao ay hindi dapat hatulan sa pamamagitan ng kanyang pagganap o hindi pagganap sa isang panlabas na ritual. Tayo po bilang mga mananampalataya, madalas tayong dumadalaw sa Adoration Chapel. Araw-araw tayong dumadalo ng misa, nagdarasal ng nobena. Lahat naman po ay karapat-dapat na gawin. At kung minsan nga lang, walang panloob na pagbabago tungo sa kabutihan. Kapag ganun po ang nangyari sa atin, dasal tayo ng dasal, pero paglabas natin ng simbahan, bunganga naman tayo ng bunganga sa bahay, laging galit. Parang nasayang lang din yung oras mo ng pagpunta sa simbahan kung lagi ka namang galit pag uwi mo sa bahay. Sabi po ni San Pablo, tulad ka ng isang maingay na gong. Ito ay pagiging relihiyoso lamang tulad ng mga Pariseo sa kanilang mga gawain sa relihiyon. Yung po kasing pananampalatayang Judaismo na palitan na, kagaya ng sinabi ko dati, from 10 commandments, naging 613 commandments. Very legal sila sa lahat ng bagay. Kinakailangan punto por punto susundin nila kung ano ang nakasulat. Sabi ng Panginoon, ang pananampalataya ay nagiging mabisa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngayon po, binibigyan tayo ng isang halimbawa ng isang santa na ating ipinagdiriwang ngayon para mas ma-realize natin ano ba yung ibig sabihin ng ating mga pagbasa ngayong araw na ito. Nais ko pong ipakilala sa inyo si Santa Teresa ng Avila. Kilala niyo na po ba siya? Sana po meron nang nakakakilala sa inyo. Bakit po? Si Santa Teresa po, bata pa lamang, mulat na siya sa kanyang pananampalataya. Sa edad na 14, siya po'y pinasok ng kanyang mga magulang sa mga Agustinong Madre. Ngunit siya po'y dinapuan ng sakit upang lumiban sa kanyang pag-aaral. Matagal po siyang nahinto dahil sa sakit na kanyang naranasan. Dito po nabasa niya ang likhang sulat ni San Jeronimo na nag-udyok sa kanya bilang upang maging madre. So sa tagal niyang hindi nakapag-aral, inais niyang maging madre. Sa edad na 20 taon, siya po'y pumasok sa kumbento ng mga Karmelita sa Avila. Dito po nasaksihan niya na akala niya ang mga madre ng Karmelita ay mga mahihigpit. Pero dito po nakita niya ang pagiging maluwag sa panuntunan ng orden. They lax. Nagkaroon po ng laxity when it comes to the rule of the order. Sila ay madalas binibisita ng mga maharlika ng bayan at ang mga madre ay pinapahintulutang umalis ng kumbento. Kumbaga po yung mga madre pag-ala-gala. Di ba po usually ang mga madre, alam natin, nasa loob lang ng convent, lagi silang nagdarasal. Pero nung panahon po ni Santa Teresa, nagkaroon ng laxity when it comes to the rule of the order. Sa ganitong maginhawang kapaligiran na walang gaanong oras na ibinibigay para makapagmuni-muni, sinubukan po ni Teresa na mamuhay ng may pananampalataya. Ngunit pati po siya nadala nung ganong panuntunan ng mga orden.
Dinaglaon po ay binalik niya yung buhay niya na gusto niyang ulit maging matuwid. Kaya po, nung matapos mamatay ang kanyang ama, siya po ay nagpatuloy sa isang buhay na matuwid. Kumbaga kahit ganun yung mga madre, hindi niya sinunod yung pagiging lax ng mga madre. Siya po ay naging deboto ng dalawang santo na kilala sa pagbabalik loob, si Maria Magdalena at si San Agustin. Sa kanya pong pagpapalalim sa kanyang pananampalataya, kumbinsido siyang sumasa kanya si Jesus. Kaya naman siya po ay nakakaranas ng mga visions. Para sa kanya nakikita niya ang Panginoon. Ang kanya pong nakita ay paulit-ulit na tinutusok ng isang anghel na may dalang gintong palaso ang kanyang puso. Ito'y nagdudulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na kaligayahan at sakit. Nalaman po ito ng mga ibang mga madre, kaya po siya ay sinabihang nababaliw. Siya po isinalang sa Inquisition kasi akala nila siya isang mangkukulam. Ngunit ito po ay napawalang bisa dahil sinuportahan ng isang santo, si Pedro de Alcantara, ang mga nangyayari sa buhay ni Teresa. Makalipas po ang 20 taong pakikipamuhay doon sa ganong klase ng mga madre, sabi po niya, pakiramdam niya, hindi na sila namumuhay ayon sa mithiin ng orden. Kaya po ninais niyang magtayo ng isang komunidad kung saan ibabalik niya sa orihinal na tuntunin at mahigpit nila itong susundin. Ano po ang ginawa ni Teresa? Sila po ay nagdagdag ng, kumbaga nagsama siya ng 11 madre. Sila po ay nagtatag ng panibagong orden. Tinawag po sila mga Discalced Carmelites. Ano po ibig sabihin nun? Yung discalced po, ibig sabihin, sila nagsusuot ng leather or wooden sandals para kapalit ng sapatos. Yun po yung kanilang pagkakaiba doon sa mga oak carm. So dalawa na po ang orden ng mga Carmelita. Isang oak carm, yun yung mga sinaunang madre na nagkaroon ng laxity, at itong kay Teresa, OCD, Order of the Discalced Carmelite. Sa unang 5 taon po ng pagkakatatag nito, nabuhay si Teresa ng mag-isa kasama ang kanyang mga madre at ginugol ang kanyang buhay sa pagsusulat. Siya po ay naging aktibo upang mareforma din ang mga praileng Carmelito. So hindi lang siya sa mga madre tumulong para mabago, pati po yung mga paring Carmelito. Tinuwangan siya ni San Juan de la Cruz. Ang alam lang natin kay San Juan de la Cruz, Pinoy. Pero actually po, merong santo na ang pangalan ay Juan de la Cruz. Ito po ay kanyang confessor. Si Santa Teresa po ay 75 years old. Ang kanyang confessor ay si John of the Cross, 25 years old. Parehas po silang reformers of the faith, particularly to the Carmelite order. Kalaunan po, sa tulong ni Teresa, ang mga praileng Carmelito ay nagkaroon din ng reforma. Kaya po sa buhay ni Teresa at mga discalced priest or mga fraile, sila po ay naging magkatuwang sa pagpapalaganap ng panibagong orden ng mga Carmelito. Siya po ay namatay October 4, 1582. Ngunit 40 taon pagkatapos na siya ay mamatay, siya po ay binigyan ng titulong Seraphic Virgin. Ginawa ng Espanyol na si Cortes Generales na maging patrona ng Espanya noong 1617 si Teresa ng Avila, kasama si San Isidro Labrador. Siya po ay binigyan ng titulong Doctor of the Church dahil sa kanya mga isinulat na masasabi nating makatutulong para sa pagpapalalim ng ating espiritualidad. Kung nakakapagtaka po kasi siya namatay ng October 4, pero ipinagdiriwang natin ang kanyang kapistahan ng October 15. Ang kadahilanan po, noong October 15, 1582, sa mismong araw ng kanyang kapanganakan, pinatupad ng simbahan ang panibagong kalendaryo. Nagkaroon po tayo ng revision when it comes to the calendar. Dati po ang ginagamit natin, Julian calendar. Ito po ay kalendaryo na mula pa sa mga Romano. Ngunit upang magkaroon ng
time interval when it comes to the rotation of the world para magkaroon ng saktong 365 days, inuutos ng isang Santo Papa, si Pope Gregory, na magpalit ng kalendaryo. Nung namatay si Teresa, October 4, ang sabi ng obispo, hindi naman niya alam na namatay si Teresa. Mula sa araw na to, hindi October 5, 1572 ang susunod na araw, kundi magiging October 15, 1572. Nagbawas po ng 10 araw sa kalendaryo. Kaya po sinasabi, kailan ba talaga namatay si Teresa? October 4 or October 15? Kasi sabi po, sa panibagong araw, October 15, 1582, nang siya'y binawian ng buhay. Magbubukang liwayway ng panibagong araw nung itinatag ang panibagong kalendaryo, doon namatay si Teresa ng Avila. Kaya nga po, yung ginagamit natin ngayong calendar, ito po ay binibigyan natin ng parangal kay Pope Gregory. Siya po ang nag-institute ng panibagong kalendaryo na ginagamit na ng lahat sa buong mundo. So kung papansinin po natin sa naging buhay ni Santa Teresa, siya, hindi siya katulad nung iba na legalistic. Ang gusto lang niya, ibalik sa dating order yung kanilang samahan. Kaya po siya naging instrumento ng pagbabago. Dito po makikita natin sa buhay ni Santa Teresa na para sa kanya, kinakailangan laging Diyos ang uunahin. Pinakabantog po na kanyang sinabi ay, solo Diyos basta. God alone suffices. Sana po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, limiin nating mabuti ang ating buhay. Tayo ba? Tunay ba nating pinahalagahan ng Diyos? At para ba sa atin, ang Diyos lang sapat na? Amen. Mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinataas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama at inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway sa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob, manalangin tayo sa Panginoon. Ng iyong Espiritu. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga nagtatrabaho sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahalagahan ng Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa sa kagalingan at lakas at kasiyahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga tapat na yumao, naway bigyang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa katahimikan ng ating puso, itaas natin sa Diyos ang iba pa nating kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo ang aming daan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan, na pinaghandugan ni Santa Teresa ng paglilingkod niyang iyong kinasihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong inililingon. Dito na rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulos siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni Santa Teresa ng Avila at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito
ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Taglayin niyo sa inyong pag-uwi